Kumusta sa inyong lahat? Ako si Bianca Manalo. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang ito. Ginagamit ng mga airline ang 8 trick na ito laban sa mga nakatatanda. Bilang isang flight attendant na may 15 taong karanasan, marami na akong nasaksihan at nais kong ibahagi sa inyo ang mahahalagang impormasyon. Noong nakaraang taon, kumita ang mga airline ng 2 bilyon at 300 milyong dolyar mula sa mga nakatagong bayarin na target ang mga manlalakbay na mahigit 60 taong gulang. Isang pangunahing travel channel ang naglantad ng mga trick sa paliparan, ngunit nalampasan nila ang pinakamapanganib na bahagi kung paano partikular na tina-target ng mga airline ang mga senior citizen. At kung lilipad kayo ngayong Mayo, malapit na kayong maging susunod nilang payday. Makinig kayo, pumapasok kayo sa paliparan na iniisip na alam ninyo kung paano ito gumagana. Sinabihan kayong dumating ng 2 oras ng maaga sa buong buhay ninyo, ngunit narito ang hindi nila sinasabi sa inyo. Ang payong iyon ay isa ng kasinungalingan, lalo na para sa mga manlalakbay na mahigit 60 taong gulang. Ang matulungin na gate agent na humihiling na subukan ang inyong carry-on. Yan ay isang 85 dolyar na bitag. Ang opisyal ng seguridad na nanonood sa inyong mga kamay na nanginginig, iyan ay behavioral surveillance. At ang maliit na 30 minutong pagkaantala na patuloy nilang inaanunsyo. Iyan ay isang psikolohikal na laro upang gawing kayong bihag. Habang ang ibang channels ay nagbibigay sa inyo ng generic na payo sa paliparan, inilalantad ko ang playbook na partikular sa senior na ginagamit ng mga airline. Hindi lang ito mga travel tips, ito ay mga depensang estratehiya. Matapos suriin ang mahigit 200 reklamo ng senior traveler at makipag-usap sa mga retiradong airline manager, natuklasan ko ang 8 trick sa paliparan na ginagamit ng mga airline upang itarget ang mga senior traveler sa Mayo 2026. At ang trick number 1 ay kung bakit 23% ng mga manlalakbay na mahigit 60 taong gulang ang nakaligtaan ng kanilang mga flight noong nakaraang taon. Simulan na natin. Number 8, ang exit row commission game. Sige, makinig kayo. Ang mga gate agent sa ilang airline ay kumikita ng 5 hanggang 10 dolyar sa komisyon sa tuwing mahuhuli nila kayo na may malaking bag o i-upsell kayo sa isang premium na upuan. Hindi yan serbisyo sa customer. Yan ay isang sales quota at kayo ang target. Isang 68 taong gulang na lumilipad sa isang airline ay may carry-on na nakalipad na ng 12-dosenang beses parehong bag, parehong airline. Ngunit sa pagkakataong ito, iginiit ng ahente na ito ay masyadong malaki at sinisingil siya ng 65 dolyar. Nang magprotesta siya, sinabi ng ahente, "Ma'am, maaari kang magbayad ng bayad o makaligtaan ng iyong flight." Nagbayad siya. Kumita lang ang ahente na iyon ng kanilang komisyon. Ang inyong action plan, pumili ng mga soft-sided na bag sa madilim na kulay. Mukha silang mas maliit. Huwag kailanman kusang subukan ang inyong bag sa gate. Itago ang inyong bag sa likod ninyo na hindi nakikita. Kung hamunin humingi na makipag-usap sa isang supervisor. Pro tip, ang mga black duffel bag ay mas kaunting nafa-flag ng 60% kaysa sa mga hard shell roller. Hindi ito tungkol sa aktual na laki, ito ay tungkol sa kung ano ang nakakakuha ng kanilang mata. Ngunit ang surveillance system na ginagamit nila sa inyo ay mas invasive pa. Number 7, ang behavioral surveillance trap. Habang inaalis ninyo ang inyong sapatos sa mga opisyal ng seguridad, ay nanonood sa inyong mukha, kamay at postura, naghahanap ng mga stress indicators. Narito ang dapat ikagalit ninyo, natuklasan ng ahensya ng gobyerno na walang siyentipikong patunay na gumagana ito. Ngunit ginagamit pa rin ito ng seguridad at araw-araw na nahuhuli ang mga senior. Isang 73 taong gulang na diabetic ang kinulong ng 45 minuto sa isang paliparan sa Pilipinas dahil pinagpapawisan siya at mukhang kinakabahan. Ang tunay na dahilan, mababa ang kanyang blood sugar. Nakaligtaan niya ang kanyang flight at ang kaarawan ng kanyang apo.
Ang mga ahente ng seguridad ay sinanay na mag-flag ng pagkabalisa, pagkaligalig, labis na paghikab o kahit na bagong ahit. Anuman sa mga ito ay nagtitrigger ng dagdag na screening. Hindi dahil mapanganib kayo, kundi dahil akma kayo sa isang profile na walang siyentipikong batayan. Ang gagawin ninyo, mag-practice ng kalmadong paghinga bago ang seguridad. Panatilihing matatag at sadyang ang mga galaw. Kung mayroon kayong kondisyong medikal na nagiging sanhi ng pagpapawis o panginginig, magdala ng sulat ng doktor, dumating ng maaga upang hindi kayo nagmamadali. Ang sikreto, mas lalo kayong magpanggap na inosente, mas mukha kayong may kasalanan, maging natural lang. Ngunit ang ginagawa nila sa inyong gamot ay mas masahol pa. Number 6, ang prescription verification ambush. Kung may dala kayong gamot na lumalampas 10 araw na supply, ang seguridad ay maaari nang humiling ng patunay ng reseta sa panahon ng peak travel. Walang patunay, maaari nilang kumpiskahin ito kaagad. Isang 70 taong gulang na pasyente sa puso ang may 3 buwan ng gamot sa presyon ng dugo sa isang pill organizer. Itinulak ito ng seguridad, humingi ng patunay at nang hindi siya makapagbigay ng mga orihinal na bote. Kinulong nila siya ng 2 oras habang tinatawagan ang kanyang botika sa probinsya. 2 oras para sa gamot na nagpapanatili sa kanyang buhay. Ang inyong emergency plan, panatilihin ang lahat ng gamot sa mga orihinal na lalagyan ng botika. Magdala ng nakalimbag na sulat ng doktor na naglilista ng lahat ng reseta. Isama ang contact information ng inyong doktor para sa insulin, magdala ng mga papeles ng reseta. I declare ang mga gamot bago ang screening. Ang magic phrase. Naglalakbay ako na may mga gamot na reseta at nais kong i-declare ang mga ito bago ang screening. Pro tip, kumuha ng mga litrato ng lahat ng label ng reseta bago umalis ng bahay. Nakasalba na ang digital proof ng hindi mabilang na mga manlalakbay. At ang susunod na trick na ito ay nagkakahalaga ng mas maraming pera sa mga senior kaysa sa lahat ng iba pa na pinagsama. Number 5, ang voluntary bag check trap. Ang trick na ito ay nagkakahalaga ng 4,200,000 dolyar bawat araw sa mga senior sa lahat ng paliparan sa Pilipinas. At nangyayari ito ng napakabilis kaya hindi ninyo namamalayan na kayo ay naloko. Kayo ay nasa gate. Ang sizing box ay naroon. Na-curious kayo. Isinilid ninyo ang inyong bag para lang suriin. At doon nakalak sa inyo ang mga mata ng gate agent. Yan ay isang malaking pagkakamali. Sa sandaling kusang loob kayong sumubok ng inyong bag, binigyan ninyo sila ng legal na autoridad upang sabihing, paumanhin, hindi kasya. Kahit nakalahating pulgada lang ang sobra, iyan ay 60 hanggang 100 dolyar na multa na hindi ninyo maaaring pagtalunan. Isang 69 na taong gulang na lumilipad sa isang airline ang sumubok ng kanyang carry-on para lang maging ligtas. Sinabi ng ahente na ito ay masyadong matangkad ng kalahating pulgada at sinisingil siya ng 85 dolyar. Nang magprotesta siya na nakalipad na siya dito ng 12 ng beses, sinabi ng ahente, "Policy is policy, ma'am." Ang mga airline ay umaasa sa inyong pagsunod. Alam nilang mas malamang na sundin ng mga senior ang mga tagubilin at mas malamang na hindi gumawa ng eksena. Ang mga sizing bin na yon ay nakaposisyon eksakto kung saan ninyo sila makikita. Ngunit ano ang gagawin ninyo? Sa halip, huwag kailanman kusang subukan ang inyong bag sa gate. Gininto ang tuntunin, itago ang inyong bag sa likod ninyo na hindi nakikita. Subukan ito sa isang walang laman na gate bago sumakay kung hindi sigurado. Magsuot ng dagdag na layer o ilagay ang mabibigat na item sa mga bulsa. Gamitin lamang ang bin kung partikular na hiniling. Sa sandaling kusang loob na mahawakan ng inyong bag ang bin na iyon, pumirma kayo sa isang kontrata na hindi ninyo maaaring takasan. Ngayon ang deadline na ito sa 3 linggo ay nagpapababa ng mas maraming senior kaysa sa anumang bagay.
Number 4, ang Real ID Deadline Deception. Nobyembre 20, 2026, wala ng pagkaantala kung hindi kayo handa, hindi kayo lilipad kahit saan, kahit para sa Pasko. Maaring hindi sumusunod ang inyong kasalukuyang lisensya sa Real ID kahit na bagong-bago pa ito. Kung wala itong gintong o itim na bituin sa kanang itaas na sulok, hindi ito gagana para sa mga domestic flight simula Nobyembre 20. Isang 68 taong gulang na veterano ang dumating sa isang paliparan sa Pilipinas na may balidong lisensya mula 2023. Hindi ito sumusunod sa Real ID. Tinanggihan siya ng seguridad. Nakaligtaan niya ang kasal ng kanyang apo at nagmaneho ng 11 oras sa halip momo. Ngunit bakit hindi kayo binalaan ng mga airline? Kumikita sila mula sa pagkalito. Rebooking fees, change fees, last-minute purchases, lahat iyan ay nagdaragdag ang inyong emergency plan. Tingnan ang inyong lisensya ngayon para sa bituin. Kung wala, tingnan ang inyong ahensya para sa mga appointment ngayon. Gamitin ang inyong pasaporte o passport card bilang backup. Mag-order ng passport card online. $30 2 hanggang 3 linggo expedited. Huwag hayaang masira ng isang simbolo ng bituin ang inyong bakasyon. At ang algorithm na ito ay gumagawa ng mga desisyon tungkol sa inyong upuan bago pa kayo lumapag. Number 3, ang Predictive Seat Cancellation System. Kayo ay tumatakbo sa paliparan. Ang inyong koneksyon ay sumasakay. Nakikita ninyo ang gate. Naroon pa rin ang eroplano. Bukas pa rin ang mga pinto. Nagmamadali kayo at narinig lang paumanhin na ibigay na ang inyong upuan. Teka ano, nandoon lang kayo. Maligayang pagdating sa predictive cancellation. Mayroong software ang isang airline na nag-aalis ng mga pasahero kung hinuhulaan nitong hindi nila magagawa ang kanilang koneksyon. Hindi kapag nakaligtaan nila ito, kundi kapag sa tingin nito ay makakaligtaan nila. Isang 74 na taong gulang na mag-asawa ang may 45 minutong koneksyon sa isang paliparan sa Pilipinas. Ang kanilang unang flight ay naantala ng 20 minuto, ngunit mayroon pa rin silang oras. Ngunit ibinigay na ng sistema ng airline ang kanilang mga upuan bago pa sila lumapag. Nang dumating sila sa oras, sinabihan sila, rebook kayo sa flight bukas. Walang paumanhin. Walang hotel. Ang inyong survival strategy, mag-book ng minimum na 70 minutong koneksyon. Kung naantala, tumawag ka agad upang protektahan ang inyong upuan. Tingnan ang inyong boarding pass pagkatapos lumapag. Kung nawala ang upuan, tumakbo. Kung tinanggal ng predictively humingi ng kompensasyon para sa involuntary denial of boarding, ang eksaktong parira lang iyon ay inyong legal na kalasag. Ngunit ang psikolohikal na trick na ito ay nagpapanatili sa inyo na nakulong sa gate ng maraming oras. Number 2, ang rolling delay psychological trap. Napanood na ba ninyo ang inyong pagkaantala na tumalon mula 30 minuto patungo sa 1 oras patungo sa 2 oras? Nagtataka kung bakit hindi lang sila makapagsabi ng totoo. Narito kung bakit ang kasinungalingan ay nagpapanatili sa inyo sa ilalim ng kontrol. Kung mag-aanunsyo sila ng 3 oras na pagkaantala, kaagad kalahati ng mga pasahero ay humihingi ng refund. Yan ay kaguluhan at nagkakahalaga ng pera. Ngunit ang pagpapakain nito ng paunti-unti sa 30 minutong chunks, mananatili kayong kalmado, nakaupo at nakulong. Isang 72 taong gulang na lola ang naghintay ng 4 na oras habang patuloy nilang ipinapangako na kalahating oras na lang. Natatakot siyang umalis para sa banyo dahil baka tawagan na ang boarding anumang sandali. Ito ay sadyang ang mas maliliit na pagkaantala ay nagpapababa ng mga reklamo at pumipigil sa rebooking, ang inyong counter move. Subaybayan ang inyong aktwal na eroplano sa flight radar o flight aware. Kung ang inyong eroplano ay nasa kalagitnaan ng bansa, ang 30 minutong pagkaantala ay pantasya. Mag-set ng mga alerto para sa tunay na pagbabago ng gate. Huwag manatiling nagyeyelo.
Kontrolin ang inyong oras. Pro tip, ang mga pagkaantala na lumalampas sa 3 oras para sa mga domestic flight ay nagbibigay sa inyo ng mga meal voucher, ngunit kailangan ninyong humingi. At ngayon, ang pinakamapanganib na kasinungalingan na nakakaapekto sa bawat senior traveler. Number 1, ang 2 oras ng maaga na kasinungalingan. Ang payo na dumating ng 2 oras ng maaga ay luma na, mapanganib at nagkakahalaga ng libo-libo sa mga senior sa rebooking fees. Sinasabi ng mga airline na 2 oras para sa mga domestic flight. Ngunit narito ang totoo para sa mga manlalakbay na mahigit 60 taong gulang sa panahon ng peak period, 2 oras ay hindi sapat. Bakit? Record travel volume, mga bagong pamamaraan ng screening, pinahusay na pagsubaybay ng seguridad at mas mataas na posibilidad ng karagdagang screening para sa mga senior ay lumilikha ng isang perpektong bagyo. Ang datos. Noong nakaraang Mayo, 23% ng mga manlalakbay na mahigit 60 taong gulang ang nakaligtaan ng mga flight dahil sa pagkaantala sa seguridad. Hindi ang panahon, hindi ang trapiko. Seguridad sa screening. Isang retiradong mag-asawa ang dumating ng eksaktong 2 oras ng maaga noong Miyerkules bago ang Pasko, sumusunod sa payo ng airline. Ang linya ng seguridad ay 90 minuto. Nakaligtaan nila ang kanilang flight ng 12 minuto at nagbayad ng $800 sa rebooking fees, kasama ang overnight hotel fees. $800 para sa pagsunod sa payo ng airline. Alam ng seguridad, alam ng mga airline. Ngunit patuloy nilang sinasabi na 2 oras dahil ang pagbabago nito ay umaamin ng pagkabigo ng sistema at kumikita sila mula sa mga nakaligtaang flight rebooking fees, change fees, forfeited tickets. Ang inyong kompletong estratehiya sa mga peak holiday days, Mayo 22 hanggang Mayo 24, dumating ng 3.5 oras bago ang domestic, 4.5 oras bago ang international. Gamitin ang app ng seguridad upang tingnan ang real-time na timbang ng seguridad. Sumali sa pre-check ng seguridad, $78 para sa 5 taon. Lumipad sa off-peak days. Ang Pasko mismo ay may 60% mas maikling linya. Ang sikreto. Tawagan ang inyong paliparan 48 oras bago upang kumpirmahin ang mga oras ng pagbubukas ng checkpoint. Maaari kayong makalusot sa seguridad ng alas 4 ng umaga para sa alas 7 ng umaga na flight, iniiwasan ang mga tao ng tuluyan. Ang isang estratehiyang ito ay nakasalba na ng hindi mabilang na mga bakasyon. Huwag kayong maging susunod nilang payday. Ngunit ang mga trick na ito sa paliparan ay simula pa lang. Ang nangyayari pagkatapos ninyong sumakay ay mas kalkulado pa. Mayroon ng mga airline ng isang lihim na seat assignment algorithm na nagtatakda kung makukuha ninyo ang pinakamasamang upuan o isang libreng upgrade. Noong nakaraang buwan, isang 68 taong gulang ang gumamit ng sistemang ito upang ma-upgrade sa 4 sa 5 flight nang hindi nagbabayad ng kahit isang kusing. Sa aking susunod na video, ilalantad ko kung paano gumagana ang algorithm na ito. Kung aling mga upuan ang huwag kailanman i-book at ang isang parirala na nagti-trigger ng mga automatikong upgrade. Kaya panoorin ito bago kayo mag-book ng inyong susunod na flight. Ito ay maaaring makatipid sa inyo ng libo-libo. Magkita-kita tayo doon. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito mangyaring, mag-subscribe sa channel ng Lipad Kasama Senior para sa mas marami pang mahahalagang tips sa paglalakbay.